kapag sumasakay naman sa mga pampublikong sasakyan tulad ng tricycle. Samantala kung ang pagkakaroon ng tricycle code ang nakikita ng lokal na pamahalaan para disiplinahin ang mga kolorum na tricycle, umaasang maraming nakasama rin sa mga madidisiplina ang mga driver ng mga tricycle na mabababa ang sidecar, lalong higit sa mga pagkakataong nagiging hari ang mga ito ng kalsada. Susunod, election gun ban umarangkada na. Yan at iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalaala. I want my beating back. Let's go. Door. On HD LCD Sanyo. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaalinsabay ng nalalapit na eleksyon, umarangkada na ang unang araw ng itinakdang election period ng Commission on Election nitong 25 ng Setyembre, ang election gun ban kung saan ilang mga kapulisan ang nagsasagawa ng checkpoint sa kalunsuran. Sa isinasagawang checkpoint maliban sa pagpapatupad ng COMELEC gun ban, mahigpit ring iniinspeksyon ng kapulisan ang mga dokumento ng mga motorista gaya ng driver's license at rehistro ng kanilang mga sasakyan. Ayon kay City COMELEC Officer Sonia Dinglasan, total gun ban ang ipinatutupad sa ngayon kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril. Ayon naman kay Superintendent Herminio Calyueng ng Regional Operations Plan Division, bagamat total gun ban ang ipinatutupad, maaari namang magdala ng baril ang ilang mga PNP at AFP personnel, gayon din ang mga security guards, ngunit kinakailangang sila ay nasa duty, naka-complete uniform, may dalang accountable receipt of equipment at mission order. Ang implementation na there's a total gun ban during the election period. Ang election period natin is from September 25 to November 5. So, ang pwedeng magdala lang ng baril during this period is yung PNP personnel, AFP. Pag ang PNP personnel naman, na dapat masatisfy niya yung mga conditions para makapagdala siya ng baril. One is gamit-gamit niya yung uniform of the agency. Ang sa amin is ito nga yung GOA, ganyan. And then, dala niya din dapat ang accountable receipt of equipment at saka may mission order siya. And then, on actual performance of duty siya.
Sa mga pagkakataong may matatanggap na anumang banta ang isang kandidato, maaari naman itong humingi ng security ngunit kinakailangan pa rin niyang mag-file ng application upang ito ay pag-aralan. Sa huli naman, bilang silang deputized ng COMELEC na magpatupad ng checkpoint para sa gun ban, ilang mga panuntunan naman ang ibinahagi ng opisyal sa tamang pag-iinspeksyon hinggil dito. Dapat lang kasi ang una dyan sa pagpapatupad ng total gun ban, ang role ng pulis ay mag-establish ng COMELEC checkpoint. Binigyan tayo ng COMELEC, being deputized, dineputize tayo ng COMELEC pagdating during the election period. So, ang gagawin lang ng pulis dyan, dapat courteous sila during the naka-uniforme, well-lighted ang kung saan kinakandak yung election checkpoint, and then nandun yung karatula na pinaprescribe ng COMELEC. And then, ang binabanggit nga doon, yung visual search lang ang pwedeng nilang gawin. Sa kaugnay na balita, hinggil pa rin sa nalalapit na synchronized barangay at SK election sa 25 ng Oktubre, kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng election gun ban nitong ika-25 ng buwang kasalukuyan, ang pagpapaskil naman ng opisyal na voters list sa lahat ng mga barangay hall bilang gabay ng mga residente. Sa kasalukuyan, marami-rami na rin ang nakakuha ng PCVL sa nabanggit na tanggapan, subalit kakaunti pa rin ang nagpapaskil nito sa kabila naman ng panawagan ni City COMELEC Officer Sonia Dinglasan sa lahat ng mga barangay captain na agad na ipaskil ang mga PCVL sa kanilang mga barangay upang maaga pa lamang ay malaman na nila ang anumang problema gaya na lamang ng wala sa opisyal na listahan ng mga botante o mali ang nakarehistrong pangalan. Samantala, dahil naman sa nabago ang schedule sa pagpapaskil nito ayon na rin sa COMELEC, kung saan hanggang sa ika-20 pa ng Oktubre ang huling araw ng pagpapaskil nito, 5 araw bago ang eleksyon, umaasa na lamang na walang magiging problema ang listahan ng mga botante ngayong eleksyon. Susunod, Sangguniang Panlunsod nagpahayag na iimbestigahan o pag-aaralan ang biglang paglaki ng taripa ng tubig. Waterworks Corporation nakatakdang ipatawag sa sesyon ng Sangguniang Panlunsod. Ang tabayanan ng balitang yan sa aming pagbabalik. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area,